Do you hear it, viajeros? Nakakaidak, no? Nakakagulat. Nakakamangha. Na medyo nakakagutom din. Ngayong gabi, viajeros, hear and feel the sounds of summer. Enjoy! Here in Calbayog, Samar. Ano, sama ka sa biyahe ko? Nagsisimula pa lang sumikat ang araw nang dumating kami sa Calbayog, Samar. Ang mga mangingisda, nagbababa na ng kanilang mga huli. Basically fishing, tapos agro-industry. Tapos may mga local establishments na dito who most of them hire the locals. And we're happy to note na medyo umuusbong na yung hospitality-related industry. And that, of course, that's related to tourism. Ang umuusbong na kabuhayan ng mga taga-Calbayog ngayon, turismo. Ipinagmamalaki kasi nilang sa buong Visayas, ito ang City of Waterfalls. There are a total of 7 waterfalls in Calbayog. Ang 4 dyan, pupuntahan natin. Importante na kumain bago sumabak sa activities kagaya ng trekking papunta sa iba't ibang falls. Now we are ready to trek. First up, ang Talon ng Busay. Behind the scenes, backgrounder. Calbayog kasi ay may isang flight lang. At yung flight na yun ay umaga. Umaga. Paglilipad ka ng Calbayog, flight mo is 5 a.m., 5:15. Dating ka ng mga 6-ish. So it's gonna be a series of falls na bibisitahin natin dito. Sa this side of Samar. Ito yung una. It's gonna be a 15 to 20 trek or hike or walk. Minsan hit or miss tayo sa mga falls eh. Depende yan sa researcher. Laka lang. Not bad at all, mga biyahero. Ang maganda sa pagpunta sa falls ng maaga, I have the place all to myself. Are you thinking what I'm thinking, mga biyahero? Jump now, ask questions later. Maganda pa sa Busay Falls, libre ang entrance. Bigyan lang ng tip ang guide na magdadala sa inyo dito. Kung mauhaw naman kayo sa trekking, perfect na pamatid uhaw ang Pinoy all-time summer favorite, ang halo-halo. Sabayan pa to ng barbecue at lapas bachoy. Happy tummy for sure. Ang okay dito sa Calbayog, hindi mahirap maghanap ng snack house na swak sa budget ng mga biyaherong nagtitipid. After that short summer recess, back to the beach na tayo, mga biyahero. Dito tayo sa sikat sa mga local na Malahog Beach. Ano nga bang meron sa ilalim ng dagat dito sa Calbayog City?
madalang ang mga isda, pero enjoy pa rin magbabad sa tubig. Maubay na aga, Kalbayog! It's another beautiful day in this coastal city. Wondering how to get here? Sobrang simple lang. Mula Maynila, sumakay sa tanging airline na lumilipad patungong Calbayog City. Ang aming airline partner na Philippine Airlines. In a little over an hour, mararating mo na ang probinsyang ito. Sa bus, on average, that would be 20 hours Manila to Calbayog or Davao to Calbayog. You can reach us via Cebu, Roro. It's usually a 10-hour boat trip. Calbayog ang pangatlong lungsod sa Pilipinas na may pinakamalaking land and water area. Now, that's Matayog. Calbayog. Tagalog yan, biheros ha? Now, back to our search for waterfalls number 2. Ang Larik Falls. Kung kanina sa falls ng Busay halos 1 oras ang lakaran, para marating ang falls ng Larik, mabilis lang ang pagpunta. Yun nga lang, medyo matarik ang dadanan. Para yata walang umaagos ah. Kasi naman, di pala ito ang mismo pinupuntahan. Ito lang ang dinadaluyan ng tubig na galing mismo sa talon ng Larik. Okay, so mga biyero, nandito tayo ngayon sa Larik Falls. Ito na siguro yung falls na pinakamalapit sa Sapa. And this is the first tier. Yung second and third, yun yung mas, mas pinupunta ng mga turista. Bangon Falls and Tarangban. Now, yung mga turista pupunta doon, so nagkakaroon ng influx. So masyadong dumadami. Mga locals daw, ito yung pinupuntahan nila. Now, depende na yan sa mga turista kung gusto nilang tumalon from here to there dahil from the looks of it, hindi tayo sigurado kung ginagawa talaga nila. To prove a point na talagang ginagawa nila, si Kuya, ang ating tour guide, tatanong siya. Pag talanta niya doon, kailangan na siya sumisid. Palabas doon. So, sisisid siya under this rock, palabas doon. Sana hindi lang lumitaw ang kanyang damit. Ayan, ididemo sa akin ni Kuya kung paano ginagawa nila. Buti naman. Siyempre, kung kaya ni Kuya, kakayanin ko rin. Do as the locals do, ika nga. Yung Larik Falls para naman sa mga adventurero at hindi pa cute-witam sa nagpupunta ng waterfalls. Mukhang malalim at malakas ang agos mga biyahero. So, para sa mga di marunong lumangoy, I do not recommend you to do this. Para sa akin, isa na namang malaking check sa aking bucket list. Ang mag-cliff jump sa falls at sumisid sa malaking bato na lagusan ito. Another one for the books mga biyahero. Para sa mga biyaherong di masyadong mahilig sa thrilling adventures, I highly recommend na sa mainit hot spring kayo pumasyal. Isa ito sa hidden gems ng Calbayog.
Wala kasi masyadong nagpupunta rito. So if you're into quiet getaways kung saan pwedeng mainitan ang inyong mga buto-buto, this hot spring is perfect for you. Naniniwala ang mga taga rito na nakagagamot ang hot spring na to. Perfect para sa mga nirarayuma o sa mga sumasakit ang kalamnan. Nagmumula ang init ng hot spring sa sulfuric rocks na nasa ilalim ng Barangay Rizal. Malapit kasi ito sa isang bundok. Ang mga nakatira malapit sa hot springs lang ang nag-aalaga ng lugar. Kung plano niyong maranasan ang hot and steamy spring na to, swerte niyo dahil walang entrance fee rito. Magtanong lang sa Calbayog Tourism Office para sa guided tour package. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Calbayog Nons dahil nakaharap ang kanilang syudad sa Bay Area. Kaya ang mga isdang mabibili rito, sariwa! Kaya di na nakapagtataka na ang pasalubong pride ng Calbayog, ano pa? Di tinapa! Ang gamit din ng isda na ginagawang tinapa, fresh catch of the day! Ilang oras lang mula pagkahuli, diretso agad sa banyera ang mga isda para linisin. Tapos, isasalansan na ang mga ito sa mga bilao at saka pauusukan. Yummy! Famous sa Calbayog yung tinapa kasi honest to goodness, ang tinapa, ang isda namin dito super sariwa talaga. Galing pa lang talaga sa tubig, sa dagat. Ang aming production per day is 250 kilos per day. Yun ang pinakamababa namin. Commonly, ang niluluto naming tinapa is alumahan, hasa-hasa, at saka yung tamban. Sa pag-smoke, dapat matapos siya ng 40 minutes dahil minsan walang hangin, o kaya yung aming sinapyo is basa. Minsan kasi kulang kami sa material. Yung pampatay ng sinapyo, yung sa cleaner, minsan nawawala kasi siya. Kailangan magtiis talaga, pasensyahan talaga. Kahit anong hirap, tiis lang basta yung produkto namin, matapos siya lang maayos. Yan raw ang kaibahan, kaya napakasarap ang tinapa nila rito. Umaabot pa nga raw ang tinapa nila sa iba pang panig ng bansa. At maski hanggang Saudi. Ang tinapa rito, mabibili from 100 to 150 pesos per pack. Sa Liwanag, mura pa. Ano, sangka pa. Tuloy ang summer feels namin sa Calbayog, Samar. Kung kanina sa mga bundok ng Calbayog tayo napasa, ngayon sa mga baybay naman tayo. Dito sa Malahog Beach, di mahirap makahanap na mga gagawin. Kung may tropa, syempre, nariyan ang classic na banana boat! And of course, di mawawala ang jet ski! Pero para sa namamahalan sa renta ng jet ski, may hiking din dito sa Malahog. Pwedeng makita ang mga lumang puno ng balete na nagsisilbing gate para sa hikers. Darating na po tayo sa 200 meters. Dati raw lubog ang parte na to ng Malahog. Isipin na lang na ang mga batong ito ang mga corals noong unang panahon. Kita ko may fork dito, sir. Ito, papuntang Dagat yan, pinaka-emergency exit yan. Tapos dyan din dinadaan yung mga gamit pataas. ayun. Yung mga trolley, yung vest sa Superman, saka yung sa seating position. Harness. Harness. Ayos. Dito lang tinutulak yung mga may away, no? Hero tip! Make sure may dala kayong tubig sa pag-akyat dito dahil walang mabibilhan na maiinom sa daan. Salamat. Behind you. Sulit ang pagod pagdating dito sa tuktok. Kitang-kita ang kalapit na islet na kung tawagin ay Daraga.
At ang icing on the cake ng pag-akyat nyo, itong 750 meters na inter-island zipline patungong Daraga. Abutin ng 200 pesos ang pag-zipline dito. At ang biyahe ni Drew Crew, ayun, nauna pang mag-zipline sa akin. Joke lang, pinakamabilis na paraan na makabalik sa baybayin ang zipline. Kung bitin pa sa hiking, pwede rin namang bumalik ng naglalakad. Pero kami, we zipline in true biyahe ni Drew fashion. Okay, ready? Do you ride, sir? Yes, sir! Go! Champion ang view sa halos isang minutong biyahe pababa ng Daraga Islet. Enjoy, sir? Enjoy! Meron ding pilgrimage sites na maaring magbisita dito. Now, if you're more into history, pwede niyong pasyalan ang Archaeological and Cultural Museum ng Samar. Kung saan maaari niyong makita ang mga banga na nakuha pa ilang siglo na ang nakaraan sa iba't ibang parte ng Samar. Narito rin ang ibang burial casket ng mga sinaunang Pilipino. Parang sagada, no? Para sa akin, if you want to meditate at alisin muna ang stress ng trabaho and clear your mind, dito kayo magnilay-nilay sa Marian Place of Reflection. Ang view ng islands na kalapit ng Malahog Beach plus the gigantic yet scenic sculpture ni Mama Mary dito ang kukumpleto ng iyong Calbayognon Retreat. Affordable yung mga pagkain dito sa Calbayog at saka most of the yung kainan is nasa city proper. Fun fact mga bihero! Alam nyo bang si Mother Teresa na ngayon ay Saint Teresa? Ay dumalaw dito sa Calbayog noong 1980s? At nagmeryende pa raw siya sa isa sa pinakanaunang snack bar sa Calbayog. Ang kanya raw in order, syempre, ang halo-halo at ang pansit na sikat dito. Na-serve namin yung kay Mother Teresa, na Blessed Teresa na Saint Teresa na ngayon. Bisitahin naman natin ang mga nagpakitang gilas kay Pope Francis sa kanyang recent papal visit dito sa bansa. Sila ang CKC Youth Symphony Orchestra. Ang galing nila, no? Kaya naman sila ang pride ng Calbayog. Sa ating pangatlong falls, ang Talon ng Bangon. Kung dadalaw kayo sa Talon ng Bangon, mga bihero, huwag kang mag-alala dahil hindi masyadong nakakapagod ang pagpunta. Sundan nyo lang ang agos ng tubig sa ilog patungong falls. At wala pang 10 minuto, ito na ang bubungad sa inyo. Ang Falls ng Bangon. Ayon sa mga lokal, ang iba raw ay dito na naliligo imbis na umakyat pa. Pero dahil gusto pa naming maglibot, we just went with the flow.
Aba, mukhang sa 3 falls na napuntahan namin, wala pang tapon ha. Lahat may natatanging ganda. Mga biheros, di ko inasahan na ganito karami ang pwedeng magawa at ganito kaganda ang Calbayog City. Prepare to get wet in the city waterfalls. Kung medyo masiba ka sa pagkain, you can gorge in our local delicacies. Tapos kung mahilig ka sa, may religyoso ka, you can always suit your inner self in the city of pilgrimage. Calbayog is considered as a city of waterfalls. Magandang Calbayog, mababait ang tao dito. Kaya ang tawag po sa amin is Calbayognon. Ang native dialect po namin, we call it Waray-Waray or Binisaya. May umiiba sa tono. Tapos yung mga sa, san, nagiging H sa ibang regions. Mahusay, marasa, tagpira ini. Pakadi ka mo sa Calbayog kay maupay didi. Punta po kayo sa Calbayog kasi maganda dito. Naghahanap kayo ng matutuluyan, di ganun kahirap. Prices are affordable and services commendable. And the best part, this beautiful shoreline. Siyempre, para makompleto ang Calbayognon experience, kailangan matikman ang kanilang version ng humba! O ang Visayan adobo. Dito, ang partner ng humba ay tinatawag na sinakongan. Para siyang kakanin na biko na may batirol o tsokolate. Kung loaded na, for sure, ready na tayo para sa ating next adventure. Caving! 300 pesos per person ang fee. Kasama ng iyong boat ride papuntang Ginogoan Cave. Pati safety gear kagaya ng life vest at helmets, all in! Konting lakad, konting trekking, konting lusong, ito na ang Ginogoan Cave. Pero di pa rito nagtatapos ang adventure dahil kailangan akyatin ang tuktok ng cave. At pasukin ang loob nito. Yung nasa loob ng cave, usually naman, katulad din ng ibang cave, may mga stalagmites, stalactites. Etong cave naman kasi, may 2 portion siya. Yung nasa taas niya is wala siyang tubig. Pero pagbabaan natin sa kalagitnaan ng cave, dun may tubig na madadaanan. Tapos yung ibang portion niya, may lalangoyin pero konti lang. Sa loob, may isang portion siya na may liwanag na mula sa taas ng bundok. Ang highlight ng caving, syempre, ang paglusong sa malamig na agos ng tubig mula sa bundok. Refreshing indeed. And biheros, make sure ready ang inyong mga waterproof bags dahil walang ibang daan palabas. Still wanna see the beautiful islands? Panalo ring mag-island hopping. Isa sa pinakasikat nilang isla, ang Isla Pawikan. For 300 pesos, you can rent a boat for 4 to 5 biheros.
Huwag mag-expect na may pawikan sa isla ha. Pinangalanan lang itong pawikan dahil sa hugis nitong malapawikan. At pagsapit ang dilim, di rin mahirap maghanap ng tambayan where you can chill. And just listen to some good live music. Pero ho, mas hilig ko pa rin kumain. Familiar na tayo sa dish na tinapa. Pero bakit dito sa Calbayog ang daming dishes sa harapan natin na it's either infused with tinapa or binubura ng tinapa, basta anything under the sun with tinapa. Kung tinatamad ako magluto, luluto lang ako ng pasta or mainit lang ang kanin, buksan ko yung bote na yun, tapos nun yung tapa na may oil, pasok na yun. Kasi yung tinapa talaga is so flavorful. So flavorful. Ito yung ibang klaseng tinapa pasta naman nila. It's not too oily. It's a bit dry. Just like, I guess, naglalaban yung lasa ng tomato sauce, cheese, at nung tinapa. As compared to yung pasta lang, tapos nung tinapa lang yung malalasahan mo. So, hey, if you dig the, I guess, the explosion of flavors, pwede sa ito. Ito naman ay kanilang tinapa dip. Apparently may tomato, pipino, and tinapa. Ito yata ay kasama with malunggay. Ayun. Well, syempre, kakaiba din yung kasama malunggay combination, no? But I think magiging star of the show, eh. At first, you taste, you know, the dressing, and then the crunch or the texture of pipino and tomato. But then sa dulo yung, uy, ayun, may tinapa. Tinapa na may gata. First time ko ito kakainin kasi pag gata, kahit anong dish, kahit tinapay, lagyan ko ng gata, kakainin ko. Pero, my point is, strong na yung flavor ng tinapa versus sa flavor ng gata na, which is also very tasty in itself. Ano yung lasa niya kapag combine? Ganun pa rin. At first, malalasahan mo yung gata. Biglang sa dulo, hanggang sa huli, malalasahan mo yung tinapa. Alright. And your laing. Laing na may tinapa. Guess same lang yung magiging flavor niya dahil gata. Oh, strong. Hindi. Mas malakas yung lasa ng gata dito. Mas powerful sa agabi leaves. Ito yung ganun lang. Half rice na o mauubos mo. Ganun ka-strong. Ito naligaw lang. Masarap lang siya. Ano na iced tea? Anak ng tinapa. Sarap ang iced tea na to. Sumisipa. Busay! Larik! At bangon. So far, so good, Viajeros. Tatlong falls na may iba't ibang ganda. Pero they don't call Calbayog the city of waterfalls for nothing. Mula Bangon Falls,
Wala pang isang oras ay mararating na natin ang isa sa crown jewels ng Calbayog City. Ang Tarangban Falls. Okay, finally dumating na rin tayo dito sa Tarangban Falls. Ito yung pinakamataas sa falls dito sa Calbayog. It's actually their crown jewel. It took me around 30 minutes. It's actually 30 minutes to an hour depending on your fitness level. Pero pagdating mo dito, not bad at all. Tanong nga tayo sa mga turista. Bro! Pare, excuse me. Oh, kumusta? Ang pangalan mo? Eli. Eli. Tiga dito ka ba? Oo, local tourist lang. Pero tayo Calbayog, pumupunta ko dito paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Pang ilang beses mo na to? Dalawa. Pang dalawa. Alam mo ba ibig sabihin ng Tarangban? Tarangban is from the word tanaw in Waray. Tanaw. Kasi mataas. Kaya pala. Okay. Anong usually ginagawa dito ng mga turista? Usually, pag pumunta sila dito, nagsusugba, dito sila nag-inuman, dito sila naliligo kasi malamig. Okay. Anong usually yung magandang month na pumunta dito na yes, syempre, I'm sure pag summer, daming tao dito eh. Super. Grabe kasi may logbook dun sila. Marami. Ano sila 500 per day. 500 per day. Ano yung okay na buwan na wala masyadong tao pero okay pa rin yung klima? July. Yun yung okay. Okay na yung July. Kasi pumunta ko dito last month. Wala namang masyadong Wala tao. masyadong. Solong-solo mo to. Thank you. No problem. We deserve this, viajeros! Napakaganda pala talaga dito sa Tarangban. Worth it kahit malayo. Kaya to ang Cloud9 moments ko. Matayog ang pangarap ng Calbayog na maging isang premyadong tourist destination sa parting ito ng Samar. Hindi malayong mangyari ito dahil sa mga nagagandahang falls. Masasarap na pagkain, mayamang kultura, at syempre, ang mainit na pagtanggap ng Calbayog noon sa mga bisita. Hindi ba sapat na dahilan ng mga yan para maging summer feels all year round sa Calbayog City? Till next week, mga biyero! Babalik tayo sa Boracay para alamin kung may natitira pa bang mga originals. Well, bibisitahin natin isa-isa. I was born and raised dito sa Boracay. Kubo-kubo pa noon. Wala pang ilaw. Maganda nga yung ganun eh. Yes, konti lang ang turista. Mas maraming locals dati. And I started my restaurant here. This is the first rest house na may toilet and bath inside the room. Tsaka mayroong kutsyon. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pang may mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!